Good morning sa lahat. Tara magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 13 May 2024. Pasensya na at nandito kami sa kabukiran. Hindi, nagkot kami sa sa libingan ni Lolo Biting. Nagtiri kami ng kandila. Nagbisaya man ako, oy. Tsaka may pando ako. Sobrang init guys dito. So, nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 39, mga sugo mula sa Babylonia. Pakisabayan ako ng basa guys, para pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 39 verse 1, nabalitaan ni Merodach Baladan, na hari ng Babylonia na anak ni Baladan na si Hezekias, ay gumaling sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sugong may dalang sulat at regalo. Verse 2, labis itong ikinagalak ni Hezekias at sa katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang mga itinagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis at ang mga sandata sa arsenal, kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Verse 3, nang dumating si Isaiah, tinanong niya si Haring Hezekias, saan ba nanggaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo? Sumagot ang hari, sa malayong lugar sila nanggaling, buhat pa sila sa Babylonia. Verse 4, nagtanong na muli si Isaiah, ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo? Sinabi ng hari, lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega. Verse 5, dahil dito'y sinabi ni Isaiah, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 6, darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. Verse 7, pati ang iyong salinlahi na ipinanganak pa lamang ay dadalhin sa Babylonia at gagawin nilang mga eunuko sa palasyo ng hari. Verse 8, ang sinabi mong iyan, buhat kay Yahweh, ay mabuting sagot ni Hezekias. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya'y nabubuhay. Isaiah chapter 40, mga salita ng pag-asa. Isaiah chapter 40 verse 1, aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila. Verse 2, inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Verse 3, ang ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo, wala, ang haba pala nito. Gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lakaran sa ilang. Verse 4, tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok at pantayin ang mga bako-bakong daan. Verse 5, mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Verse 6, magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Verse 7, natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak kapag sila'y mahipa ng hangin mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Verse 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang Diyos ay narito na. Isaiah chapter 40 verse 9, umakyat ka sa tuktok ng bundok, o Zion, magandang balita ay iyong ipahayag, o Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot, sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. Verse 10, dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpala sa mga hinirang. Verse 11, at tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan, sa kanyang mga bisig ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Walang katulad ang Diyos. Isaiah chapter 40 verse 12, sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan?
Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Verse 13. Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Verse 14. Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Verse 15. Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, at ang mga puloy ay parang alikabok lamang ang timbang. Verse 16. Hindi dapat sa panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon, kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Verse 17. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Verse 18. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Verse 19, siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Verse 20, hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Isaiah chapter 40 verse 21. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Verse 22. Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao'y parang mga langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tulda upang matirahan. Isaiah chapter 40 verse 23. Inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Verse 24, tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Verse 25, kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Verse 26, tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Si Yahweh ang nagbigay ng kalakasan. Isaiah chapter 40 verse 27. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang inaranasan? Verse 28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Verse 29, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Verse 30, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Bukas na itong chapter 41, ang pangako ng Diyos sa Israel. Bye everyone. God bless.